Mga kapatid, dahil panahon ng halalan, syempre marami tayong maoobserbahan na may kinalaman sa politika. Yung sa Pasig na observe ko, merong isang lalaki doon, hindi ko alam kung siya yung mayoral candidate o yung ate niya, ewan ko kung sino siya. Tapos ang sabi niya, hindi siya nakikipagdebate sa akin. Sa dami ng mga walang permit, 30,000 ang walang permit, bakit kami lang ang sinita? Siya, narinig nyo, siya ang naninira. Hindi ko maintindihan ngayon. Anong kinalaman nun siya pagtakbo mo laban sa kanya sa politika? Kasi parang personal na problema mo yun. Pwede ka magpunta sa korte siguro. Sabihin mo, ipag-utos nyo, mahal na korte, na wag niya kaming sitahin. Oh. Kasi yung iba hindi sinisita, di umano. Oh. Para pare-pares kami, kahit walang permit, wag kaming sitahin. O kaya naman, payagan na lang kaming lahat na walang permit. O C, ako ang uupo para kahit walang permit, atin-atin na lang to. So, paano ka mananalo? Anong debate kaya yung sinasabi ng taong yun? Laban kay Vico Soto. Ako, I'm a fan pala sa ginagawa ni Vico Soto kung na-observe ko. Di ako taga-Pasig. Layo ko dyan. Sub-Saharan ako eh. Kaya lang, putang ina, parang ang layo naman. Anong ide-debate mo kay Vico? Si Vico ang pinopromote. Accountability, savings from corruption. Accountability, malinis na governance. Sa maayos na gobyerno, may paparating yung tamang serbisyo. Yung napapanood ko sa team nila Vico Soto, Mayor Vico Soto. Tapos ikaw, ang plataforma mo, makikipagdebate ka dahil sa dami ninyo na walang permit, ikaw lang ang sinita. Ganyan yung, paano kang, kahit taong grasya, mapapag-isip, gusto niya mag-mayor dahil nasaktan niyang siya, sinita siya, dahil sa kawalan niya ng permit. Parang, wow! Puta, kahit bangag, medyo matatauhan. Ano yun? Diyos ko naman. Alam niyo kung ganyan ang mga kandidato. Mukha naman siya mayaman, mukha silang mayayaman. Kung ang kandidato, ang plataforma niya, mayaman lang siya. Diyos ko, palitan niyo na lahat ng mga lokal na mga opisyal ninyo, mga kapatid.